Okay, update. So, medyo free ako at sakto si BTC nagkakaroon ng galaw, no? Medyo matagal nang nagkaroon ng ganitong klaseng galaw si BTC ulit. So, somewhat ranging market to, no? Tapos biglang meron tayong some sort of breakdown. So, kung zoom in tayo sa kahapon nating at least na-discuss, meron tayong some sort of support area dito, no? Dito sa 1.272 hanggang dito sa 1 point, ano ba to? Hindi pala 1 point, 0.236, no? Dito sa area to. Mapapansin natin, itong descending channel natin na to, ito no, itong descending channel na to, itong ilalim na to, ay na-breakdown. Okay? So, ito no, meron tayong indication na medyo may ano siya, no, may konting reaction siya dito. Bounce, then drop. Medyo malaki itong drop na ito, no? Kaka-start pa lang ng araw ata, 4 hours ago. Malaki ito, no? So, mapapansin natin yung yung support area dito, no? Itong part na ito, no? So, meron tayong meron tayong trading idea na pwede tayong mag-long sa mga area to. Pero yun nga, kailangan din natin pag-ingatan in case na bumagsak tayo below dito. Kailangan may stop loss tayo below dyan, no? Ito, stop loss below. Then, bagsak, no? So, kung nakalong kayo at nakapag-stop loss kayo, hindi kayo na liquidate, kumbaga. Okay? So, medyo pinag-uusapan natin na yung galaw ni BTC, medyo highly likely na magbabounce dapat, pero meron pa rin tayong target sa 382. Okay? So, hindi natin exactly sure kung tama ba tong ABCDE, pero sa nakita natin, at least sa last update natin, highly likely na dapat ganito ang itsura. Pero, for some reason, nagkakaroon tayo ng breakdown. So, hahanapin natin, tatanggalin muna natin tong 5 wave counts na to kasi medyo delikado to, no? So, alisin muna natin to. Yan. So, ang napag-usapan natin dito last time, no, kung hindi ABCD ito, baka may malaki tayong ABC correction. Okay? So, possibly, baka ito yung A, ito yung B, at meron tayong C dito. Possibly. Or baka, kaso masyado na mahaba yung isang type ng ABC correction na ganito, no? Yung ABC correction na kung saan man paparating tong A wave na to. Kaso parang ibabagsak na niya agad, no? Para siyang C wave. Madalas ang C wave, malalakas ang drop. So, most likely ganito ang itsura, no? Ito, A, B, C. Or kung saan man to, no? Most likely baka dito sa area to. So, ang A wave, kapag meron tayong zigzag correction, dapat ang A wave 5 waves din, no? So, ang problema dito sa A wave, para tong, parang hindi to 5 waves, no? Most likely, hindi 5 waves to. Only way para maging 5 waves to, tama, para maging 5 waves to, kailangan maging leading diagonal nito. Okay? So, ang pinaka-leading diagonal lang nakikita natin ay potentially ito. Itong some sort of falling wedge na to. Okay? So, magkakaroon tayo ng ABCD sa loob nito. 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE. Ulit natin, A, B, C, D, E. Then, breakout. Okay? Then, tsaka siya babagsak. So, mukhang nakikita ko na to dati, pero hindi ko sure kung ganun ba talaga ang gagawin. Probability lang yun ang kinakalabasan. Ang mas nakikita kasi natin, yung mas prominent na nakikita natin, itong descending channel. So, ito meron tong at ito pa, hindi rin natin sure kung tama ba to kasi itong falling wedge na to hindi perfect na may lagpas tayo dito, pero ang itsura niya mukhang ganito ang pinakatama, no? At meron siyang overshoot. Okay? Potentially baka ganito rin yan, no? Ganyan. Kung ayusin natin, no? Yan. So, ganun pa rin naman yan, no? A, B, C, D, E, pump. Okay? So, kaya yung mga diagonal hindi ko masyado gusto. Kasi mahirap siya madrawing ng pinakatama, no? So, wala siyang exact na tamang drawing unless yung candles perfect na nagbabounce sa mga linya, no? So, ang chances baka sa 382 tayo babagsak, no?
Kasi medyo ano to, no, medyo significant na dump to, na breakdown. Makapansin din natin yung ano, no, sa 4 hours pupunta tayo. Ito, no, medyo malaki tong breakdown na to, no. Yung pagbagsak ng candle na to, strong bodied candle, no, which is delikado, kumbaga. Tingnan natin sa volume. Meron siyang ano, push in volume, itong push down na to, no. So kailangan natin medyo mag-ingat, okay? Kailangan natin mag-ingat sa mga long na to. Wala na rin tayong bull swing failure dito. Ibig sabihin, tinake na yung liquidity at bumagsak pa mas lalo, no? So wala tong liquidity grab. Talagang binabagsak ng market ang price, okay? So medyo mas mako-confirm natin na baka ang paparating itong range na to, no? Balik tayo ng daily. Meron tayong some sort of order block dito, mini order block, na pwede natin gamitin as support. So, ang susunod, ito na. Ito, meron tayong mini support dyan, tapos itong 382. No, so, ito kapag ito hindi pa na-hold to, pag hindi pa na-hold to, medyo may kakaiba na sa BTC. Okay? At doon na papasok yung baka napaka-premature na bull market nito, kumbaga, na kinompleto lang ang fifth wave. Kaso ang problema kasi dito, no, hindi makita yung ano, no? Hindi makita yung 5 wave counts. No, so nilapag ko na tong box, tatanggalin ko muna tong tong fibs. Tong ABC ko, tanggalin muna natin to saglit. So ito yung problema. Kung sabihin natin ngayon nababagsak, or ito nagtop na dito, medyo masasabi ko malabo na ganun ang gagawin, no? Pero meron kasing isang case ng bears na napakababa ng probability sa tingin ko, na hindi ko rin kahit ng mga last year sobrang bearish ko actually, hindi ko may expect na ayun ang type of bearish na gagawin, so hindi ko siya pino-point out masyado. Pero may possibility mangyari, no? Na after ng 5 wave counts, so for example, punta tayo weekly. Ano lang to, in case lang may kakaibang mangyari kay BTC. Kasi after ng 382, pag bumagsak siya, ang susunod na target agad niyan itong punta muna tayo ng mula dito 618, kaso malabong 618 to, no, kung fourth wave. O dito sa mga area to, hanggang dito sa 31,500 area. Ito agad ang sunod na target. Itong mga to. Makikita natin ang swing low andi dito ng parang box na to. Okay, pwede tayo tumambay dito kasi meron tayong mga candle closes dyan sa 0.5, pero ang pinaka low nito dito sa 618, no? So, kailangan natin bantayan to in case na bumagsak below 382. Pag bumagsak below 382, medyo bumababa ang probability na baka hindi bull market to, no? At recovery lang to. Kasi mapapansin natin sa alts, napakahina ng pump ng alts. Okay? Madalas nangyayari kapag nasa loob ng correction. Okay? Kapag nasa loob ng correction na. So, mamaya pa i-explain ko bakit gano'n. So, alisin ko lang ito mga to. Yan. So, paano kaya kapag bumagsak, no? So, ito yung bearish case na hindi ko masyado dinidiscuss kasi mababa yung probability. At hindi ko rin expected na ayun nga gagawin in case na baka mangyari nga. Meron tayong 1, 2, 3. Meron tayong expanded flat. At ito, higher high to. Higher high, okay? Actually, teka. Dapat, mali ata to. Teka. Mali pala to. Kasi, ang fifth wave hindi pwedeng 3 waves lang. Mukhang 3 waves lang to, no? Pwede ba natin mabilang as 5 wave counts to? 1, 2. Pwede ba third wave to? Parang hindi, no? 3, 4, 5. Bawal. Tingnan natin sa volume saglit. Nagbibigay ba ng indication na third wave to? Dito yung dito yung nagbibigay ng indication na potential third wave, no? So,
ang highly likely na mangyayari, meron dapat tayong ganito, no? 1, 2, 3, at ito dapat magsusupport. Okay? Dito sa 50K area. Ito yung, masasabi ko, ito yung isa sa mga maximum sa Elliott Wave Theory na kailangan ma-support. Okay? Sa 382, no? Yung fibs natin kanina. Then, isa pang pump. Dapat ganito ang itsura. Okay? Pero in case na hindi ganyan, ha, at itong third wave na to, ito pala ang top. Ang kakalabasan, hindi pala ganyan na ang bull market natin, na kakalabasan. Ibig sabihin, nasa bear market pa rin tayo. Napaka-weird no, nasa bear market pa rin tayo kahit ATH tayo. Kasi meron tayong mga tinatawag na expanded flat correction. Kapag ganito ang wave count, natapos na ang wave count dito, sa fifth wave na to, titignan natin sa volume, ha. Ang pinakamalaking volume, cluster of volume, maliban na lang siguro sa COVID dump kasi no, panic sell to. Panic sell at panic buy, no, dito sa area to. Pero sa lahat ng push up na to, at push up na to, ang pinakamalaking volume, clusters of volume dito, no? Itong area to, no? Dito masasabi natin, sige, may clusters of volume nga, pero makikita natin isa lang yung nag-iisang spike na ito, red, no? Ito green at red na spike. Malaking malaking combination of volume yan. Kapag ipagpapatong natin yan ng ganyan, kasi sa pang ganyan, ay ng total, no, ng kung ano mang time frame to. Kapag ito kukunin natin, tsaka ito, mas maliit to, parang ganyan. Ganito to, no? Ganyan. Tapos isang maliit na volume. So ito, in total, mas malaki pa rin to. Okay? So, ang point dito highly likely na dito sa area to ay may third wave. Okay? So ngayon, paano natin malalaman kung saan ang fifth wave? Hindi natin sure actually kung tama bang fifth wave to. No? Ito, hindi natin sure kung tama ba tong fifth wave na to, o baka dito pa yung fifth. Baka dito yung fifth wave. Kaso, napag-usapan na natin, kulang tong push up na to. At bihira tayo makakita ng napakahabang correction na ganto kahaba. No, ganto kahaba na within sa bull cycle, no? Within sa bull cycle. So for example, ito wala kayo makikita dito, no? Ano to, first 5 wave counts agad to, no? Oops, sorry. Teka, zoom out tayo. 5 wave counts agad to, pero wala kayong makikitang bear market na mahaba. Ang pinaka bear market niya ay yung correction ng buong to. Okay? Correction ng buong to. Yung mahabang bear market na to. Ang sumunod, ganito rin. Wala kayong makikitang mahabang bear market dito. Yan. Siguro, ito, maiksi lang to, no? Magkakaroon lang siya ng mahabang bear market dito kasi puno na tong, tapos na tong 5 waves. At ang bear market na to para sa bull market na to. Okay? So, nag-aaron siya ng correction in accordance sa bull market na to, no? So, expected din dapat natin kung meron tayong bull market dito, bull market, ang correction possibly baka pwedeng ito na, no? Kaya dapat bullish ang tingin natin dito. Kaya bullish ang tingin natin dapat dito, ha. Kasi pwedeng ito na. Kasi medyo mahaba to, okay? Medyo mababa ang probability na ganito, no? Kung dito tayo matatapos, no? Medyo mababa yung probability. Kailangan higher targets pa rin to. Possible pa rin naman to, pero medyo mahaba tong number 4, no? So, parang highly likely na bago nito pa, no? Yan. Parang may some sort of corrective movement na tayo dito. At meron tayong potential, baka first wave ng malaking cycle, no? Tapos correction, tapos pump, no? Pero in case na itong buong to is some sort of corrective move ng di natin sure kung anong klaseng bull cycle ang kinokorek nito, pwedeng itong kinokorek nito or pwedeng itong buong to
tong buong to ang kino-correct. Okay? Medyo mahaba to, no? Mahaba kung mag-aaroon siya ng bear market. Okay? At papasok yun dito sa potential bull market nato na ikino-correct, no? Medyo mababa, napakababa ng probability sa tingin ko, no? Pero may possibility pa rin mangyari yun. So, ang kakalabasan, ang itsura, baka ganito. A, B, C, correction, pump. At ayun ang super cycle na kasunod, no? Pero ayun nga, no? Walang guarantee yun. Medyo mababa yung probability nun. Gusto ko lang i-point out na may possibility yun. Okay? Ang bias natin, bullish pa rin. No? So, paano natin malalaman na may kakaibang mangyayari kay BTC? Kapag bumagsak tayo below dito, medyo may kakaibang mangyayari doon. At hindi natin masasabi kung ano ang pinakatamang bounce point dito. Kasi kapag nagkaaroon tayo ng breakdown ng 382, medyo labas na siya sa impulse wave theory. Ibig sabihin, pasok pa rin naman siya pero hindi siya madalas na nangyayari. Napaka-rare na mangyayari nun. Okay? So, may possibility na teka, paano ba to? Mula dito sa ilalim papunta dito. Hindi pala tayo lang, naka-extension pala ako. Yan. Okay? Medyo rare na mangyari na bumabagsak tayo below 382 in terms of impulsive theory. Okay? Siguro ang maximum is 618. Maximum, no? Maximum. Dito. Which is, makikita natin dito rin ang swing low. Kapag bumagsak rin tayo sa 618, nabura ko kasi tinatry ko i-control dito. Pag bumagsak tayo below 618, ayun yung medyo kailangan na natin medyo matakot, kumbaga. Kasi nasa verge na ng invalidation yon. On the verge of invalidation. Kasi kapag bumagsak tayo below dito sa area to or nadikitan natin tong area ng 31K, no? Nag-breakdown tayo sa 618, pumunta tayo ng 31K, wala nang bull market, masasabi ko. May etong buong to kalabasan, mako-confirm natin yung napakalaking bear market na yun. A, B, C. Then, doon pa lang mag-aaroon ng super cycle. Okay? Ano lang napakalayo pa nun kung mangyayari man, pero pang power lang. Kasi last year, no, sobrang bearish ko dito sa part na to. Sobrang bearish ko dito. Kahit andi dito, bearish pa rin ako. Andi dito, banda, medyo bearish pa rin ako hanggang sa nag-breakout siya. Nag-breakout, tsaka ako naging bullish. No? Tsaka ako naging bullish. After nito, medyo maiksi yung bullish test ko, no? Kumbaga. At for some reason, medyo bumabagsak siya, no? So, doon pa rin yung idea na may kakaiba kay BTC, pero hindi ko masasabi in 100% or in guarantee na nakakaiba ang gagawin ni BTC. Ang alam lang natin, once na ma-break na itong level na to, some sort of confirmation yon ng bull market. Okay? Some sort of confirmation. Kapag nag-close above siya dito, bull market talaga yun. Walang klaseng argument para masabing bear market pa rin yun. Pero di pa tayo nakaka-close above na sustain, no? Puro magko-close above na konti, parang fake out din babagsak. Mag-wake up, babagsak ulit. Okay? So hindi pa guaranteed na be-breakout tayo ng ATH or more like confirmed breakout, no? Na tutuloy-tuloy siya. Kailangan kasi makakita tayo ng ng after ng breakout, ginagamit ang previous resistance as support para ma-confirm natin, okay, bullish the bullish. Ito yung confirmation, yung support. Kaso hindi tayo makasupport sa breakout. Ito, breakout, babalik sa ilalim ng resistance na to hanggang sa ganun ulit, no? So ayun lang gusto ko i-point out. Ayun lang siguro update natin.
most likely, ang pinaka-summary lang natin, itong area to, no? Meron tayong maliit na order block. Meron tayo dito sa area to, 382. So, ang pinaka-ano natin, pinaka-galaw na natin sa BTC since nag-breakdown na tayo dito, mukhang ano to, no? Mukhang hindi na descending channel to kasi breakdown. May isa pa palang importanteng kailangan i-point out. So, makikita nyo to, makikita nyo tong double top pattern na to. Double top pattern na to. Once na breakout natin to, na breakdown natin to, nagkaroon tayo ng massive bear market dito, no? Gusto lang kayo mag-aware, meron tayong somewhat M-top dito or double top dito, no? Na kapag na-breakdown to, so check natin kung may measure natin. So ito, papakita ko kung paano i-measure to, no? So meron tayong ganito, measurement. So most likely parang ganito ata yan, no? Mula dito hanggang, sabihin natin, hanggang dito, breakdown point, makikita natin exactly sa bottom. Actually, mali pa tong ano, iusog natin. Yan, exactly dun sa bottom na to. Okay? Ay, ganun ang way ng paghanap ng ng technical target ng breakdown or breakout, no? So dito, sabihin natin, double check natin. Paano kaya yung nito? Pwedeng pa ganito at pwedeng pa ganito. Meron tayong triangle, parang parang flag pattern din na nag-breakdown. So possible na ganyan, possible din na ganito. So dalawa nga na nito, dalawa yung breakdown point na ito potentially. Medyo mahirap na lang basahin to. So, ang height ganito. So, height mula dyan hanggang dito. Ngayon, titignan natin kung saan siya potentially kung saan ang breakout point. Hindi natin sure. Pwedeng dito or pwedeng dito. Okay? So, since dito nakita natin, kung aalisin natin, kung triangle wave na ganito, yung para siyang flag pattern, ang pinaka-target, 382. Okay? Ito, no, makikita natin dito, 382. In case na hindi, at baka dito pa siya mag-breakdown, maaarating tayo dito sa swing low na to. Okay? So, etong swing high na to, at etong swing low na to, parehas na sa importanteng levels sa Fibonacci, no? Importante itong 382, importante ang 618. Ang 618 nga lang, medyo kakaiba na para sa fourth wave. Mas likely na mangyayari dapat 382. Pero pag bumagsak tayo below ng 382, syempre yung swing low na nito ang pinaka-target, no? At baka hindi sumunod sa impulse wave theory, kumbaga. Which is medyo malabong mangyari hindi sumusunod ng impulse wave theory at mukhang ibang klaseng waves ang ginagawa. Okay? So, kaya tayo hindi dapat babagsak below 618 kasi wala na tayong technical target pang nakikita kasi ito lang yung technical target, no? Either dito sa breakdown na to, kunwari sabihin natin pupush down si BTC na ganyan, pag ganyan tapos dito pa lang nag-breakdown nga alabasan, ito ang technical target papuntang 618. Pero in case na ang chart natin pag ganito, ito, no, pag ganitong klaseng chart, itong linyang to, tsaka itong linyang to, yan, dalawang yan, yung mukhang triangle, dapat dito ang breakdown na technical target start. At ang target nito 382. So, maliban dito sa dalawang to, wala na tayong makita. Okay? So, kaya ako pinapoint out, in case sa bubagsak tayo dito, medyo kailangan natin mag-ingat-ingat na kasi baka magkaroon tayo ng napakalaking bear market pa. Okay? Pang pang-aware lang na baka lang hindi pa tapos ang bear market kasi nga hindi ko ma-disregard tong kakaibang move dito na 5 waves to, no? 1 2 3 4 5 waves to, at madalas hindi ganun ang
correction. Okay? Kapag may 5 waves dito, madalas may kasunod pang 5 waves yun pababa. Okay? So, meron tayong 5 waves. Ito, 3 waves pa lang to. A, B, C. Possible pang mangyari yun na A, B, C to. A, B, C. At ang kasunod, 5 waves ulit na 1, 2, 3, 4, 5. So, i-google yun sa types of correction. Irregular flat or expanded flat. Meron tayong mga correction na flat correction na ganito, no? Higher high, lower low, then magpa-pump. At madalas ang A wave either 3 waves or 5 waves. Tapos ang B wave lagging 3 waves. Ang C wave lagging 5 waves. Okay? So makikita natin, papakita ko lang na ATH ang B, ang C lower low sa A. Okay? So, meron tayong potential setup lang ha. Hindi ko sinasabing ganito talaga ang mangyayari. Potential setup lang to. Okay? In case na meron pa rin tayong bear market. Okay? So, yung alts yung kanina sinasabi ko, no? Medyo sus. Medyo sus yung yung alts na medyo mahina, no, kumpara sa BTC. Masyado mahina si alts. Kumbaga, tingnan natin si FTM, no, yung favorite kong coin na lagi kong binabantayan, malapit na mag 0.39 something na no. Baka tumuloy-tuloy pabagsak, no. Ang actually kong target dito sa FTM bandang 0.13 pa dapat. Tama ba? 0.13 ba? O 0.11 ba? Baka 0.6 ba? Teka lang nakalimutan ko na eh. Ito to kasi meron tayong parang maliit na dito, some sort of order block dito. So, sa weekly nga lang to makikita. I mean, kung pupunta tayong daily, mas makikita natin yan dito sa daily. Medyo nagdadalawang isip siya dito sa mga area to, no? So, meron tayong parang swing daw dito, 0.9. Meron tayo dito sa 0.11. Ito, no, yung mga swing daw nakakaiba. So, parang ascending channel siya na na running flat correction, no? Meron tayong A, B, C kumbaga dito. Ito, hindi ko sure kung ito ba tama ba tong ito. Basta. Meron tayong some sort of A, B, C correction dito na meron tayong A, B, C sa loob ng B wave. Then, pump. Running flat correction. So, itong running flat correction, bandang 0.11 pa yung target ko na banda dito. Kasi ito yung isa sa mga second loadout, then ito na ang susunod sa FTM, no? Kung ito yung pinaka hinahanap ko actually, pero hindi pinagbigyan. Okay? Makikita natin ang low ni FTM ay dito sa 0.16, no? Hindi ako pinagbigyan. Kaya ang kinalabasan, wala akong posisyon. Pero for some reason, sa FTM, hindi pwede tong ganitong, kung ano to, no, kung sabihin natin correction done na to, hindi pwede to mag-start as bullish ng 3 waves lang. Makikita natin 3 waves lang to, no? Actually, ito, sabihin natin meron tayong impulsive move. Meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 3, bawal to. 4, bawal yan. Kung sabihin naman natin dito yung start ng bull market, meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 3, bawal rin to. Bawal to pag nag-overlap ang 1 tsaka 4. So may kakaiba sa alts. Tignan natin sa Ethereum siguro. Baka mahanap tayo, no? Excuse me. Binance siguro ito. Goods pa naman si si Ethereum mukha. Alisin natin to, tsaka ito, kung ano man ito mga to. Okay, so sabihin natin meron tayo, mukha naman siya may ABC correction si Ethereum, no? A, B, C. So, potentially, correction done after ng after ng 5 wave counts. 1, 2, 3, 4, 5. Malinis si Ethereum. At ang correction niya, malinis din.
So, dito tayo magkakaroon ng problema. In case na, so, meron tayong first wave, meron tayong second wave, meron tayong third wave. Dapat dito sa area to lang magbabounce si Ethereum. Or sabihin natin, maximum of dito sa bandang 2.1k, no? 2.1, ano ba to? O, basta banda dito, 2.150. Maximum yan. Okay? Etong point na to na medyo eto no, hindi rin natin masyadong mabilang ng maayos kung may 5 wave counts dito, no? So sa loob ng third wave dapat may 5 wave counts. Meron tayong 1 2 3. Hindi pa ata 3 to, no? O hindi pa ata 3 to. So medyo delikado pa rin pala si Ethereum. So dapat ang third wave pa pala dito pa pala, no? At etong push down na to, kung ito ang structure, teka lang ha, pakita na, tingnan lang natin na saglit ha. Kung ito na ang first wave at ito ang third wave, itong malaking to, dapat ang fourth wave 382, no? So double check mula sa number 2 hanggang number 3. Nasa 382 na siya, no? Oh, sakto, no? Literal na dito sa 382. Oh, nakakita tayo ng bounce sa exactly sa 382. Okay? Ang problema dito, hindi siya pwede bumagsak below nito. Below nito, no? So 618 pa rin naman ang target ni Ethereum in case bumagsak siya sa 382, no? So medyo swing low rin naman to. Meron ito rin swing high rin to, no? Kaya tayo nagsusupport dito. At meron din tayo swing low dito. Okay? So, marami tayong confluences. So, dapat itong push down na to, mag-bounce na to. Meaning, kay BTC, kailangan mag-bounce na rin siya eventually. Pero yun nga, no, pwede tayong makarating pa ng mas malalim pa dito pa sa 382 pa at mas malaki ang ibabagsak ng alts. No? So, ano pa ba? Si Matic siguro, check lang natin, no, yung mga medyo familiar tayo. Wala tong ano, no, wala tong bullish structure, no? Meron ba tong bullish structure? So ang nag-iisang bullish structure lang na possible 1 2 3 ganyan, no? So mahirap to. Meron naman tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito potential. So okay naman yon. Meron tayong ABC dito siguro. A, B, C. Napakahaba nga lang ng number 2 kumpara sa number 1, which is worrying sign. So parang may kakaiba dito. Parang may kakaiba. Mas nakikita akong ganito ang itsura ni Matic, no? Meron tayong A wave, B wave, C wave. Mas nakikita akong ganito ang gagawin ni Matic sa tingin ko, no? Hindi ko sure, pero baka lang. So, ano pa ba? So, kunwari, si Cardano. Kino-cross-reference natin yung galaw ng alts, no? Kumbaga. Kasi parang may kakaiba sa mga ibang altcoins na parang hindi siya nag-i-impulse. Kahit si BTC mukhang nagtatry mag-impulse, pero si alts ayaw mag-impulse. Yung ibang alts, no? Si Ethereum goods pa, naka-impulse setup siya. So sabihin natin ABC correction. Baka dito yan, no? Yan. Then mukha ba tayo may first wave dito? 1, 2, 3, 4, 5. Possible naman ito. So ito si Cardano, naka-set up siya ng pa-impulse, no? Possible mangyari. At hanggang dito pwede siya magdaam. Okay? So goods pa naman. Ano pa bang makakilala? Para lang makumpara lang natin. Si Cardano, Chainlink. Link ba tawag doon? Nakalimutan ko na eh. Chainlink. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5. O goods pa to. Naka-bullish market structure. Ano pa ba?
Solana kasi medyo kilala kasi si Solana, no? Nasaan yung ano niya, Binance niya? Sol USD. Naka-bullish market structure pa rin to, no? 1, 2, 3, 4, 5. At yung correction niya napakaliit. So, malakas to si Solana. So, may mga alts pala tayong ano, no? Naka impulsive setup. Yung Matic tsaka FTM medyo hindi naka-impulsive setup, which is rare na mangyari. Para at least sa alam ko. Ano pa ba? Avalanche, AVAX, USD. Meron naman tong 5 wave count. So, goods pa rin naman to si AVAX, no? Mga luma akong drawing. Sorry. So, yung ibang alts, no? Yung ibang alts medyo hindi nagpe-perform well. May yung mga kilala na medyo mas larger cap. Nagpe-perform well naman, no, you know? So, ito ang problema dito. Okay, kung ito ang start, meron tayong first wave, second wave, potential third wave. Possible pa to, pwede pa to. Wag lang siya babagsak below dito sa 1, no? Dito sa total 3. Okay? Medyo malaki yung binagsak niya, no? Lumalagpas tayo ng support medyo, nag-weak down tayo sa support. So, ingat-ingat na lang tayo. So, ilang siguro update natin. Napakahaba itong ano, no? Kasi, gusto ko i-cross-reference kung may possibility bang no? Baka, biggest fake out yung ATH natin, ang dami na peke. Kasi, kakaiba yung alts talaga, no? Kapag nag-ATH si BTC, sumusunod yung after magpahinga ni BTC, medyo nagpi-pick up ng speed yung alts, kumbaga pag medyo nag-consolidate. Pero imbis na medyo malakas pa rin ang alts, mas mahina pa rin siya kay BTC kahit nag-consolidate si BTC, no? So ito medyo steep tong pagbagsak na to. Medyo steep. So, in this group date natin, ingat sa trades, GG's boys.